Ako si Donyor, 23 taong gulang nang mangyari ang karanasan na ito. Nangyari ito taong 1980. May asawa ko si Diana. Sa mga panahong ito ay nagbakasyon kami sa lugar ng aking asawa, sa May Masbate. Doon kami tumira sa aking biyenan pansamantala. Tuwing hapon ay namamasyal kami ng aking panganay na anak na mahigit 1 taon pa lamang sa tabing dagat noon. Nakikita ko palagi na masaya at patakbo-takbo ang aking anak na para bang may humahabol sa kanya. Pagsapit ng gabi, nilalagnat ito. Ng mga panahon din ito ay buntis din ang aking asawa sa pangalawa naming anak. Dahil palagi nang umiiyak ang panganay naming anak tuwing gabi at lagi siyang may tinuturo sa bintana. Pinatingin namin ito sa albularyo. At ang nakita ng albularyo ay ang aking kinatatakot noon. Sabi ng manggagamot na ito, meron umanong nagkaka-interes sa aking anak. At sa tuwing dapit hapon na naglalaro ito sa tabing dagat, ay may nakikipaglaro din sa kanya. Isang matandang babae na hinahabol siya at sinusundan sa bahay namin tuwing sumasapit ang gabi noon. Sa paningin ng aking anak ay ako ang humahabol sa kanya. Pero isang nilalang na pala ito na natatakam sa kanya mismo. Dahil nga sa pangyayaring yon ay hindi na kami pumupunta sa tabing dagat ng aking anak. Hindi pa nagsasalita ito ng mga panahon na yon, kaya hindi namin alam kung ano ang nakikita niya. Gabi-gabi din kaming dinadalaw ng mga kakaibang tunog ng ibon. Gumawa ng pangontrang albularyo at para mabura na rin ang marka sa aking anak noon. Magmula noon ay hindi na kami ginagambala ng anumang tunog ng ibon. Ang buong akala ko, doon na matatapos ang lahat. Lingid sa aming kaalaman, ay meron pa kaming kakaharaping mas katakot-takot na pangyayari. 5 buwang buntis si Diana. Naroroon pa rin kami sa lugar nila. Merong tiyahin si Mrs. na tawagin na lamang nating si Linda. Pinsan ito ng kanyang Papa Lucas. Sumalangit na ang kanyang kaluluwa dahil wala na po yung binan kong lalaki noon. Lagi itong napapadaan sa bahay ng aking mga binan tuwing dapit hapon. Minsan ay tanghali para magbigay ng pagkain. Lagi niyang sinasabi na ipakain ko daw kay Diana dahil maganda umano ito sa kanyang pinagbubuntis. Lagi siyang nagbibigay ng atay at iba pang lamang loob. Atay daw ito ng isda pero ang nakapagtataka, masyadong malaki yon para sa isda. Tinatanggap ko naman ito pero lingid sa kaalaman ko, Sir Seth, na itong si Tia Linda pala ay bantog na aswang sa lugar ng aking asawa. Kapag nagtatanong si Papa Lucas ng mga panahon na ito na buhay pa kung saan galing ang mga atay ay sinasabi ko naman na galing kay Tia Linda. Nagagalit si Papa at pinapalibig niya ito sa lupa. Hindi ko naman alam kung bakit pero sinusunod ko lamang din si Papa noon. Isang araw, hindi ko na natiis at naitanong ko na kay Papa kung bakit galit na galit ko kay Tia Linda at kung bakit pinapalibing sa lupa yung mga bigay nitong lamang loob pang ulam. Doon ko nalaman na bantog at kuno-kuno pala ito na aswang sa kanilang baryo. Doon na ako nahintakutan. Bigla akong natakot kay Tia Linda at doon ko na napag-isip-isip na, o nga pala, bakit palagi siyang nagbibigay ng pagkain para kay Diana? Akala ko'y nagmamalasakit lamang ito sa kanyang pamangkin. Hindi din makatingin si Tia Linda sa aking mga mata at palaging nagbibigay siya kapag ako lamang ang nasa labas ng aming bakuran. Pag naroroon si Papa at Mama, padaan-daan lamang ito. Patuloy pa din sa pagbigay si Tia Linda sa akin ng pagkain. Tinatanggap ko din naman at ibabaon sa lupa. Minsan ay may mga pagkakataong sinubukan namin ang aking bayaw na
patakan ito ng kalamansi. Kumpirmado, nagiging bulok ang atay na binibigay niya. Hindi lang namin alam kung anong atay ito ng hayop. Samantalang tuwing gabi ay lagi kaming ginagambalan ng tiktik o ik-ik. Kung tawagin nila dito na halos gabi-gabing bumabagsak sa aming bubungan. Lagi namang nilalabasan ni Papa at hinahamon nito at sinasabing kilala niya. Sumapit ang kapanganakan ni Diana. Walang ibang paltera sa baryo kundi si Aling Linda lamang. Naintakutan ako nang utusan ako ni Papa na sunduin ko man si Tia Linda dahil siya lamang ang paltera sa baryo. Masyado nang malayo kung pupunta pa sa kabilang isla para makahanap ng ibang paltera noon. Gabi na yon, nagle-labor na si Diana. At take note Sir Seth, dekada 80 na mangyari ito. Kahit takot ay nilakasan ko ang loob ko para sa aking mag-ina. Walang naglakas ng loob na samahan ako magsundo kay Tia Linda noon. Nagdala ako ng 2 sanggot kung tawagin sa amin. Yung ginagamit na patalim sa tuba. Yung korteng pakurba. 2 ang isinuksok ko sa aking bewang. Kaliwa at kanan. Nagdala din ako ng sulo na pang ilaw. Bago ako umalis ay binilinan ako ni Papa na kahit anong mangyari, kapag nasundo ko na si Tia Linda, ay wag akong maunang maglakad sa kanya. Siya ang paunahin ko sa paglalakad. Inulit pa ni Papa na ang kanyang pinsan na si Tia Linda ang sumalo ng pag-aaswang ng kanilang lola dahil siya lamang ang walang sariling pamilya noon. Kahit takot na takot ay nagawa ko pa rin sunduin si Tia Linda. Medyo malayo sa amin ang bahay ni Tia Linda noon. Doon ko din napag-isip-isip na sa ganito kalayo ay napagtuunan pa talaga ng pansin ni Tia na hatiran ang pagkain ng asawa ko. Sa dulo ng sapa ang bahay niya. Malayo pa lang ay tinawag ko na ito. At nakakapagtaka na parang alam niyang susunduin ko siya at nakahanda na yon. Nang paalis na kami papunta sa bahay ng binan kong saan manganganak ang aking asawa, biglang nagsalita si Tia Linda. "Nyor, una ka lang lakat, Nyor." Nang ibig sabihin ay mauna umano ako sa paglalakad. Bigla kong naalala ang bilin sa akin ni Papa Lucas. Sabi ko, "Tiyay, ikaw lang una lakat tay. Kay para masuganta ka kay dulumdaan ng dalan. Basi kung makadalinas ka, paulahi lang ko para may suga kita." Nang ibig sabihin ay, ikaw nang unang maglakad para mailawan kita, Tiya. Madilim pa naman yung daan at baka matapilok ka. Ikaw na lang yung maunang maglakad para may ilaw tayo. Nakita ko ang pagkadismaya sa mukha ni Tiya at nag-aalangang maunang maglakad noon. Mabilis itong maglakad kahit matanda na at parang hindi ito napapagod. Napapansin ko din na parang hindi nakalapat sa lupa ang mga paa ni Tia Linda na para itong nakalutang habang naglalakad. Sabi ko sa sarili ko, wag na wag lamang siya magkakamali dahil hindi ako magdadalawang isip na gamitin sa kanya ang sanggot na dala ko noon. Maayos naman kaming nakarating sa bahay. Nakikita kong nahihirapan ang aking asawa. Hindi na maiguhit ang mukha nito. Magkahalong luha, sipon ng pawis sa kanyang mukha. Narinig kong sinabi ni Papa kay Tia Linda na, "Pabataan lang bata ko sang insakto. Kaya kung may matabo sa bata ko kag sa apo ko, hindi ka man makagawa diri sa amon balay nga buhi. Panakin mo lang na maayos ang anak ko. Pag may nangyaring masama sa anak at apo ko, hindi ka din makakalabas ng buhay dito sa bahay." Pinababa kami ni Papa sa ilalim ng silong ng bahay para magbantay. Kasama ko yung bayaw ko. Ang anak naman namin na panganay ay nasa kabilang bahay, kasama si Mama at ang iba ko pang mga hipag. Nagbantay kami sa silong hanggang sa makapanganak si Diana. Habang nagpapaanak si Tia Linda, ay naaatang sa kanyang leeg ang matalim na punyal na gawa sa tanso noon.
Hawak-hawak ito ni Papa. Ilang oras ang nakaraan ay nailuwal ng aking asawa ang pangalawa naming anak. Wala naman kaming may nakitang kakaiba sa silong habang nagbabantay kami noon. Nagpasalamat si Papa sa kanyang pinsan. Ihahatid ko pa sana si Tia pero tumanggi na ito at ang sabi niya, "Hindi na ako magpadulong sa imo, Nyor. Kahinay-hinay sa imo maglakad. Malupad na lang ako, mas dali pa. Hindi na ako magpapahatid sa iyo, Nyor. Ang bagal mo maglakad. Lilipad na lang ako para mas madali pa." Nahintakutan ako sa sinabi ni Tia Linda noon. Alam kong pabiro niya itong sinabi pero isa na itong pagpapahiwatig. Dumulog din kami sa albularyo para matingnan kung baka pinalitan ni Aling Linda ang aming anak dahil sabi ni Papa ay may mga pangyari daw na ganon. Sinabihan kami ng albularyo na magbantay magdamag sa aking mag-ina ng 5 araw dahil babalik umano ang aswang. Dahil may marka umano ang aking mag-ina noon. Marami kaming nagtulong-tulong na magpuyat sa pagbabantay sa aking mag-ina. Sa bawat araw ay may nakikita kaming umaaligid na malalaki at kakaibang hayop sa hindi kalayuan ng bahay. Nakapagsabi pang ibang kapitbahay na may nakakita kay Tia Linda na umaaligid sa hindi kalayuan nun. May iba pang taong nasaksihan ng pag-anyong hayop nito. Ako mismo, saksi sa mga kakaibang tunog ng mga hayop na paikot-ikot sa bahay nun. Sa 1 linggo matapos makapanganak ang aking asawa, napagdesisyonan namin na lisanin ang lugar nila at pumunta sa kapatid ko sa Iloilo. Hanggang sa bumalik na kami sa Mindanao. Hindi na rin ako muling nakabalik pa sa Masbate hanggang sa ngayon. Pero ang karanasan kong ito, kahit sa pagdaan pa ng maraming taon, ay hindi ko pa rin malimutan at sariwa pa rin sa aking isipan ang mga pangyayari. Hindi ko lang alam kung si Tia Linda din ba ang may gawa ng marka sa aking panganay na anak. Mahigit 60 taong na ako ngayon at nadagdagan pa ang aming mga anak noon. 7 na sila at ni minsan ay hindi na naming binalak pang muli na magbakasyon sa lugar ng asawa ko. Dahil ayaw na naming maranasan ang naranasan ko noon nang manganak si Diana sa aming pangalawa. Tawagin niyo na lamang po akong Inday, taga Iloilo. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong 17 taong gulang pa lamang ako. Nangyari ito sa isang lugar sa Iloilo. Hindi ko na lamang po sasabihin o babanggitin ang eksaktong barangay. Nagsimula ang kwentong ito noong fiesta sa isang kabilang barangay sa tita ng tatay ko. Tanghali kami pumunta kasama ang aking nanay, tatay, pinsan kong babae, at ang aking tito. Naunang umuwi si tatay gawa ng mga trabaho pa ito kinabukasan. Naiwan kami nila nanay noon. Pagsapit ng 6:00 ng gabi ay bigla na lamang naisipan kong umuwi gawa ng may pasok pa nga ako bukas at may assignment pa ako na dapat tapusin. Medyo malayo po yung barangay na pinuntahan namin. At may banda po doon na wala pong poste ng mga ilaw. Kaya nakakatakot at sobrang dilim pa kapag gabi na. Wala din masyadong pumupunta o bumabiyahe sa barangay namin kaya laking pasasalamat ko noon na may motor kami. Bali, hinatid ko kasi muna si tatay ng bandang hapon noon at bumalik na rin ako kaagad. Marunong ako magmotor, Sir Seth. Bago umuwi, niyaya ko po yung pinsan ko na uuwi ako gawa ng may tatapusin na assignment noon at may pasok pa. Tinanong ko yung pinsan ko kung sasama ito sa akin. Hindi naman niya ako pinansin noon. Pumasok ito sa loob kaya akala ko ayaw niya. Kaya umalis na rin ako noon. Hindi ko na naisip na malayo ang lalakarin ko at madilim na. Habang naglalakad ay bigla na lamang akong napatikil noon. Sa harap ng isang elementary school.
may tumawag sa akin na tricycle driver. Bigla na lang bumalik yung ulirat ko na ba't ako naroroon? At doon ko lang din napagtanto na malayo pang lalakarin ko at madilim pa. Nagtanong ang driver nun, "Day, din ka makadto? Gabi na, ikaw lang isa galakataw." "Day, saan ka pupunta? Gabi na, ikaw lang mag-isang naglalakad." Sinabi ko naman na uuwi ako sa kabilang barangay. "Abaw, kalayo pa siyang lakton mo. Dulom na. Delikado. Base lambatan ka sa kung ano ya. Dulong ta na lang ka." "Ang layo pa ng lalakarin mo ah. Madilim at delikado. Baka harangan ka ng kung ano dyan, ihahatid na lang kita." Sinabi ko sa driver na wala akong perang pambayad. Sabi naman niya, kahit wag na umano siyang bayaran. May bibilhin din naman umano siya. Isasabay niya lang umano ako. Nga pala Sir Seth, sa harap ng paaralan na tinigilan ko, sinasabi nila na may mga aswang daw na nakatira sa loob ng kakahuyan. Habang bumabiyahe, tinitigan kong nang mabuti ang driver para kung makita ko ulit siya ay babayaran ko at magpapasalamat. Medyo bata pa po yung lalaki at parang nasa 20s. Natin niya rin niya ako. Nagpasalamat ako. Nakita ko din si tatay na nakabantay at nagpasalamat din si tatay sa driver na yon. Simula nang nangyari yon ay gabi-gabing may kumakalabog na sa bubong at may naririnig din kaming ibon. Nasa titap ko kami nakatira ng mga panahon na ito. Kapatid dito ni tatay na matandang dalaga. Dahil sa malayo po yung lugar namin, 6:30 ay may sumusundo na po na tricycle sa amin. Nagdududa na sila nanay at tatay at auntie dahil sa palagi akong nahuhuli dahil sa pabalik-balik ako sa CR. Sumasakit ang tiyan ko. Madami din ang nagsabi na ipatingin ako sa manggagamot. Kaya isang Biyernes ay pina-absent muna ako at pinatingnan sa manggagamot nun. Habang papunta sa bahay ng manggagamot, ay muntikan pa kaming mabangga nun. At nung medyo malapit na kami, biglang may malaking pusang itim na tumawid. Huminto ito at parang humarang pa. Umiwas na lang kami doon. Pagkatapos akong tingnan ng manggagamot, sabi niya ay mabuti na lamang umano at nagapan ako. Dahil sa inuunti-unti na raw ako ng aswang nun. Kaya binigyan niya ako ng panapat. Sinabihan niya rin kami na maglagay ng mga baging sa bahay na kung tawagin ay manunggal. At magmula nang mangyari ito, matapos niya akong gamutin ay bumalik na ako sa dati. Hindi na sumasakit ang tiyan ko at wala na rin kumakalampag sa bubong. Wala na rin kaming naririnig na ibon. Gabi-gabi. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ken. At ito ang kwento ng kaibigan ng mama ko. Nagmula siya sa Zamboanga del Sur. Yung mama ko naman ay galing sa Zamboanga City. Itago niyo na lamang po ang pangalan ng kaibigan ng mama ko, na Inday. Maliit na babae, mahaba ang buhok. Nagkakilala po sila sa Agape, isang organisasyon na tumulong sa mga mahihirap, especially sa mga magulang na may anak na nag-aaral. At dahil sa mahirap lamang po sila noon, nagpaalam ito na makikitira sa may-ari ng bakanting lupa. Itinayo nila yung kanilang munting tahanan doon. Nagtatanim sila ng mga gulay. Yan po ang kanilang pamumuhay araw-araw. Dahil sa hirap ng buhay ay nagdesisyon siyang mag-abroad bilang isang panganay na anak. Gagawin niyang lahat para tumulong sa kanyang magulang. Pumunta siya papuntang Manila at pagkatapos nag-stay siya sa agency para sa kanyang pagtuloy sa abroad noon. Habang naroroon ito sa agency ay marami silang aplikante.
May ibang mga kasamahan niya ay naroroon pa rin sa agency, mahigit na 1 taon na. Pero siya makalipas ng 2 buwan, nagkaroon ng magandang balita na galing sa empleyado ng agency na may amo na daw ito. Sabi sa kanya ng agency, papupuntahin daw siyang England. Natakot siya at ninervyos gawa ng hindi na raw niya alam kung ano at sino ang kanyang magiging amo noon. Nang lumipad siya papuntang England noon, pagbaba niya sa eroplano ay may nilagay na lamang pong name tag sa kanya sa dibdib niya. Habang naghihintay siya sa isang kanto, may nakita siyang isang tao na paparating noon. Gwapo daw, makinis, medyo pinkish yung balat. Natulala siya dahil parang artista daw ito at hindi niya akalain na yun pala ang kanya magiging amo noon. Sumama na siya dito. Yung kaba at takot niya napalitan ng saya at excitement. Pumunta na sila sa lugar sa kung saan nakatirang kanyang amo. Napansin niya ang daanan ay walang bahay pero malalaki ang puno. Highway na walang kabahayan. Sobrang layo ng biyahe nila ng amo niya. Hanggang sa may napansin siyang malaking gate. Yun na pala yung bahay ng amo nito. Parang mansyon umano'y na sobrang laki ng bahay. Nang pumasok na sila doon sa bahay na yon, itinuro sa kanya yung kwarto niya. Pinagpahinga muna siya noon. Sumunod na araw, dinala siya ng kanyang amo para ilibot at kung ano ang magiging trabaho sa bahay noon. Napansin niya na marami umanong kwarto at buong akala niya maraming nakatira sa bahay na yon. Nung binuksan niyang isang kwarto, meron siyang nakitang sobrang gandang larawan. Nagtanong siya sa kanyang amo kung sino yung nasa larawan. Sinagot naman ito na yun ang kanyang kapatid. Tinanong ni Inday kung nasaan na daw ang kapatid ng amo niya. Ayon naman sa amo nito, wala na umanong at hindi na ito nakatira dito. Nag-asawa na. Inutusan siya ng kanyang amo na buksan ang aparador. Puno yun ng maraming magagandang damit at inutusan na naman siya na buksan ang drawer. Puno ng ginto at alahas yun. Gulat na gulat si Inday sa nakita niya. Sinabihan siya ng kanyang amo na pumili ng kahit anong gusto niyang isuot noon. Yung kasya umano sa kanya. Pagkatapos noon ay dinala siya ng kanyang amo sa kusina. Napansin niya na may 2 malalaking freezer at nakita ang kanyang amo na gumagawa ng listahan para makapamalengke at binigyan siya ng pera. Nung dinala na siya sa palengke ng amo niya, binili niya lahat ng nasa listahan. Marami pang sobrang pera ang natira noon. Tiningnan niya ulit yung listahan na baka meron pa siyang hindi nabili. Kompleto naman. Pagkabalik niya ng bahay, pinakita niya yung mga binili niya sa kanyang amo. Sinoli niya yung perang natira, pero hindi ito tinanggap ng amo niya. Sinabihan siyang itago na lamang umano yon. Nagulat daw siya kasi bakit binigay sa kanyang sobrang pera. Inilagay niya na sa freezer yung mga binili niya. Kabilin-bilinan ng amo niya na araw-araw ipagluluto umano siya ng manok. Ipagluto lamang umano siya pag kumatok siya sa kwarto ni Inday. Unang beses niyang nagluto para sa kanyang amo. Inilapag niya na yung pagkain sa mesa. Nakatitig lang daw siya sa kanyang amo. Sinabihan naman siya ng amo niya na kung nilalagnat ba ito. Nagtaka man si Inday sa tanong niya pero humindi na lamang si Inday noon. Makalipas ang 2 buwan, na-obserba niya yung amo niya na tuwing gabi lang lumalabas ng bahay. Akala niya ay nagtatrabaho nga yung amo niya ng panggabi. Umuuwi umano ang amo niya ng madaling araw na. Kapag umuuwi ang amo niya ay nagmamadali daw ito na saraduhin ang gate at laging binibili ng amo kay Inday
na wag bubuksan yon. Pag may naghahanap umano sa kanya, sabihin lamang umano na natutulog siya at wag na wag siyang gigisingin. Sa loob ng 2 buwan ay yun ang palaging bilin sa kanya ng amo niya. Sa tuwing sasapit naman ang 6:00 ng hapon, hihintayin na naman ni Inday nakakatok sa kwarto niyang amo at ihahanda na yung pagkain. Lagi lang pritong manok at prutas lamang umano ang pagkain nito. Hanggang sa isang araw noon, umuwi yung amo niya ng madaling araw. Napansin niya na nagmamadali na naman ito. Pero may dugo na ito sa damit. Akala pa nga ni Inday ay isa itong nurse na night shift. Nung naglilinis siya ng bahay, napansin niya na parang hindi maayos ang sarado ng pintuan ng kanyang amo. Doon na na-curious si Inday. Binuksan niya yung pinto ng dahan-dahan. Pumasok siya sa sobrang laking kwarto. Doon ay may napansin siyang kortina. Kakaibang kortina na yon. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sinilip niya. Hindi niya in-expect kung ano ang nakikita niya, Sir Seth. Yung nasa pader, nakatayong kabaong. Nakita niya ang amo niyang nasa loob. Nakabistida ito. Yung mga nakikita natin sa mga palabas. May palakol ito at may pangil sa loob ng nakatayong kabaong. At nang nakita niya ito, halos mapasigaw na siya dahil sa sobrang takot noon. Pero tinakpan niya na lamang ang kanyang bibig para hindi makasigaw. Dahan-dahan siyang lumabas sa kwarto ng amo niya. Nagmadali siyang pumunta sa kwarto niya at hindi niya alam kung anong gagawin. Sa takot, hindi na siya lumabas sa kwarto niya. Iniisip niya kung anong gagawin niya pagsapit ng 6:00, kung muling kakatok yung amo niya sa kwarto na yon. Kung bubuksan niya ba ito o hindi. Ang ginawa niya para hindi mahalata, binuksan niya rin ang kwarto niya ng dahan-dahan noon. Sinabihan siya ng amo niya na maganda na ng pagkain. Magmula noon ay lagi nang natatakot si Inday. Lagi siyang nag-iisip kung totoo ba ang lahat ng mga nakikita niya. O yun ang tunay ng anyo ng amo niya. Natatakot siya na baka sa susunod na araw, siya ang kakainin nito. Lumipas ang ilang araw, inutusan na naman siya ng kanyang amo na mamalengke. Binigyan naman siya ng pera ulit. At doon niya inisip na ito na yung pagkakataon niya para makatakas. Yung mga sobrang pera na binigay sa kanya tuwing siya ay namamalengke, inipon niya yon. Napansin din niya na hindi na siya sinasahuran ng kanyang amo. Yun pala, ang amo ang nagpapadala ng pera. Yung sahod niya, pinapadala nito sa pamilya niya. Pagka pamalengke ni Inday ay dahan-dahan niyang isinara ang gate nun. Paglingon ni Inday, nakatingin yung amo niya sa kanya sa bintana at nakangiti. Nagulat siya. Kinawayan niya na lamang ito para hindi na mabista na tatakas siya nun. Ilang oras na hindi umuwi si Inday sa bahay ng kanyang amo. Tinawagan siya ng amo niya. Sinabi ni Inday sa amo niya na pasensya na dahil uuwi na lamang umano siya. Nagtanong yung amo niya kung bakit. Ano ang nangyari at kung ano ang nagawa ng amo niya. Kung bakit ito umalis nang hindi man lamang nagpapaalam nun. Pero hindi man lamang siya sinagot ni Inday. Pagkarating niya sa kanilang lugar ay dumiretso sa dating tinitirahan niya. Sabi naman ng dating naninirahan doon sa kanilang lugar. Sabi ng kapitbahay, hindi ba umano alam ni Inday na yung pera na pinapadala ng amo niya nakabili na ng lupa at may bahay na doon sa kabilang baryo. Nung nakita niya yung bahay ay kinatok niya ito
at binuksan naman ito ng mama niya. Sobrang naiyak si Inday nun. Tears of joy. Hindi niya akalain na pinapadalhan pala talaga ng pera ng amo niya ang kanyang mga magulang nun. At kung ano man ang napansin o nakita ni Inday, magpaganon pa man, mabait pala yung amo niya na yon.